No? Sabi na po dito, ang pagbibigay ay hindi lang simpleng obligasyon. Ito ay tugon ng pusong marunong tumanaw ng utang na loob sa Diyos. No? Actually, hindi ko tinitignan yung puso natin na may utang na loob sa Diyos. Dahil yung Diyos, mabuti siya ng una pa lang. No? At hindi ko yung tinitignan bilang obligasyon, kundi bilang pagpapasalamat. No? Kaya nga sabi dito, hindi ito simpleng obligasyon lang. O hindi ito obligasyon. No? Yung pagbibigay natin sa Panginoon, ito yung pagpapasalamat natin sa Kanya. No, sabi dito, kung iisipin natin wala tayong maibibigay sa Panginoon na hindi niya unang ibinigay sa atin. No? Yung lakas natin, trabaho, yung pag-aaral natin, yung lakas natin, yung pagkain natin, yung paghinga natin sa araw-araw, lahat yan ay galing sa Panginoon. No? At sabi ng talata, magdala tayo ng handog ayon sa pagpapalang ibinigay ng Diyos. Ibig sabihin ng pagbibigay daw po ay hindi paramihan, kundi pagkilala kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin. No, mabuti po ang Diyos sa buhay natin. May mga panahong kulang tayo pero hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. May mga panahong pagod tayo pero binigyan niya tayo ng lakas. May mga pagkakataong hindi natin alam kung paano makakalampas pero gumawa siya ng paraan. Amen? Kaya ngayon sa oras na ito, yung pagbibigay po natin ng handog, huwag tayong magbigay ng napipilitan lamang. Magbigay tayo ng may kagalakan, may pananampalataya at may pasasalamat. No? Dahil ang bawat handog ay nagsasabing, Panginoon, kinikilala ko na ikaw ang pinagmula ng lahat ng meron ako. No? At habang tayo'y tapat na nagbibigay, mas lalo nating nararanasan na ang Diyos ay hindi nagkukulang sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Na tayo manalangin, dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa hapong ito, Panginoon, sa gagawin namin na pagbibigay o pagbabalik ng ikaw po ng handog sa inyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, na pagpalain niyo po itong mga handog na ito, Panginoon. Magamit po ito sa inyong kaluwalhatian, Panginoon, at para sa inyong iglesia, Panginoon. Lord, nawa na magamit po ito, Panginoon, sa paglago ng bawat isa, Panginoon. At Lord, i-practice niyo po yung mga puso namin, Panginoon, na tunay na magbigay ng merong kaligayahan, Panginoon. Na tunay, Panginoon, na merong pagtitiwala, Panginoon. And Lord, I believe na may gagawin ka po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Ikaw lamang po yung manguna, ikaw lamang po yung maluwalhati sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Hindi lumalabas siya. Windows bilang tapos lalabas yan. Kabisado yung laptop mo. Naman niya.
manalangin. Hallelujah, Lord God, Panginoon, maraming salamat po sa hapon na ito, Lord God, ikaw po ang tuluyang mag-bless sa amin, Lord God. I pray sa mga ikapo na ito, Lord God, na matulungan, Panginoon, kung ano man po yung financial need, Panginoon, ng church namin, Lord God. At gamitin mo, Panginoon, ang funds na so sa ika-extend, Panginoon, ang karya mo dito, Lord God. Bless mo ang puso ng bawat isa na handang magbigay, Panginoon. At Lord, dinadalangin namin sa iyo, Panginoon, na magiging taklong service, Panginoon. And I pray na turuan mo kami at meron kami matutunan, Panginoon, sa i-deliver mo words, Panginoon, sa amin, Lord God. Kaya na po ang bahala mag-ingat sa amin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, good afternoon, everyone. So, ayan. Good afternoon po. Ayan, good afternoon. Parang malungkot kayo Hindi ba masaya yung game nyo? Nagkaganda nun eh. So, ayan. So, ang topic natin ngayon, The Pursuing Heart of God, nandun pa rin tayo sa series natin sa parables. Pang ilang parables na natin to? 7? May nagbibilang? Galing Tinanong ko siya kasi hindi ko alam kung pang ilan na. Pero ayan, yung team natin, may kita natin sa Gospel of Luke. So kung may mga Bible kayo later, natin yan, i-discuss natin yan, no? So, I pray na mayroon tayong matutunan ngayong afternoon. So, we'll do our best and God will do the rest. Okay. So, yung topic natin is the lost. Nakakita nyo? Pangit ng the lost sheep. Lost. Nabasa nyo na ba to? Hindi ba? Yung parable ng lost sheep? Meron na. May mga ilan na nakabasa na. So mga hindi pa, sige, allow me to read the passage sa inyo. So kung may Bible kayo, punta kayo sa Luke chapter 15, verse 1 to 7. So ayan, meron naman dito sa screen. Basahin natin. Ayan, medyo malaki na, no? Ang nawawala at natagpo ang tupa. Familiar kayo sa itsura ng tupa? Nakakita na kayo? O talaga? Ako hindi pa. Sa Google, okay. So yung kulay white, no? May sungay wala? Wala? Sure, search nyo ulit. Okay, 15. Isang araw, ang mga naniningil ng buwis at ang mga makasalanan ay lumapit kay Jesus upang makinig. Nagbubulong-bulungan ang mga pariseyo sa mga tagapagturo ng kautosan. Sabi nila, ang taong ito ay nakikisama at nakikisalo sa mga makasalanan. Dahil dito, sinabi sa kanila ni Jesus ang kalighagang ito. Verse 4, kung sino man sa inyo ang may 100 tupa at nawawala ng isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba iiwan niya ang 99 sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang ito ay matagpuan? Ilan daw yung tupang in example? 100. Ilan yung nawawala? Isa. Ilan natira? 99. Okay. Kapag nakita niya na ang tupa, ay masaya niya itong papasanin. Okay. 6, pagdating sa bahay, ayayahan niya ang kanyang mga kaibigan at ang mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang tupang nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan ng langit dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan niya, kasalanan kaysa sa 99 na matuwid na di nangangailangang magsisi. Sino po yung nagsasalita? Si Jesus. Nai-imagine nyo ba yung kwento? O ano yung tsura ng kwento? Bigyan ko kayo ng context. So merong pastulan, nawawalan na kayo ng isang tupa. O bakit kayo tumatawa? O nawawala yung tupa, iiwan natin yung 99 daw para sa ilan? Sa isa. Okay. So yan. Balik tayo dun sa nawawala, yung lost. Yan. May mga tao na physically present sila sa maraming bagay, no? Ang scary kasi, sa pagiging lost, yung hindi siya basta based on location or yung malayo lang kayo. Ang lost, minsan, ikaw mismo, hindi ka aware. Hindi ka aware na nawawala ka na. O wala kang self-awareness na naliligaw ka na. Okay? For whatever reason, or kung ano yung mga bagay na nakaka-apekto kung bakit ka naliligaw. Okay? May illustration tayo dito. Ilan yan? 5. Ilan yung kulay? 2. Ano isang kulay? White at saka, kala ko red eh. Kasi kanina no? So ayan, so sabi dyan,
Katulad sa church, may mga tao na nasa ministry, pero empty siya. Pag sinabing empty, wala. Walang laman, no? Masaya yung mga stories niya and all, pero deep inside, anxious. Alam niyo na ba yung anxious? Nababalisa, pagod, guilty, numb, ganun na yung pakiramdam niya. Pero, hindi sila aware doon. So, katulad niyan, kasama niya pa rin yung mga ibang tupa. So, pero ikaw, hindi mo alam na lost ka na. So, sa illustration, sa story, hindi lang basta yung lost yung bida, no? Kundi yung shepherd. O sino yung naghahanap sa lost na sheep. Okay? So, ayan. So, point number 1, sin causes spiritual lostness. Hindi agad napapansin ng sheep na nawawala na siya, no? Ganon din sa kasalanan. Hindi siya bigla-biglang, halimbawa kapag lost ka na, lumalayo ka na sa Diyos, nanlalamig ka na, or nawawalan ka ng conviction sa maraming bagay. No? Hindi siya biglaan. Hindi siya automatically, pero gradual siya. So, paano po siya? Usually, nag-i-start siya sa mga little compromises. Ano po yung compromises? Familiar na kayo sa word na yan? Hindi ba? So, ano bang example ng compromise? Halimbawa, may church or Bible study, tapos nagkaayayaan maglaro ng ML. Hindi ka na lang a-attend, maglalaro na ako ng ML. So, na-compromise mo yung original plan mo, umattend ng BS. So, yun, sample ng compromise. No, little distraction. Halimbawa, ML pa rin. Akala mo, hindi siya, okay lang siya, pero most of the time, kinukuha niya na pala yung time mo. No? Yan. Little sin or secret sin, yung mga bagay hindi natin kayang i-confess. Usually, kayo yung makakasagot niyan, no? Kasi secret nga siya. Tapos yung mga pride na meron tayo. So, hindi siya gradual. No? Hindi siya automatically, umalis ka na ng church, lost ka na. Hindi siya ganun. Minsan, process din siya. Ibig sabihin, repetitive process, nauulit. Katulad ng mga paulit-ulit natin pride, yung mga little sins natin, distraction natin, hanggang sa eventually, mapunta ka na dun sa sinasabi natin kanina. Okay? Tapos eventually, pag-start na yung pakiramdam mo, yung prayer mo, na siya, empty na. Or parang dahil minsan, yung repetitive process kasi natin, lalo na pag lagi kayo nananalangin, kapag hihiga kayo, automatic na siya. Parang, Lord, yan, ganun, bago kayo matulog. Tapos bukas na yung amen. May mga ganun ba? So minsan, usually ganun na siya. Yung worship, na siya, parang routine. Kasi part siya ng gawain. Minsan ganun na yung dating sa atin noon. Tapos yung conviction natin, familiar na ba kayo with the word conviction? Na encounter niyo na siya. So parang siyang conscience, no? So, irritation na siya, o nakaka-irita na sa atin. Minsan ganun siya. Hindi siya automatically ganyan agad. So, dumadating muna yung mga nitty-gritty process before tayo maka-feel ng ganito. No? So, we have to be careful and you watch out yung mga bagay na yan kung gano'n na yung dating sa atin. So, may solusyon naman, re-evaluate natin kung nasa na tayo. Okay? Sabi dyan, the sheep probably did not intend to get lost. So, wala naman sa ating gustong maligaw. Tama? So, yan. Hindi naman siguro sasabihin mo sa sarili mo na alis na ako o alis na ako ng church or whatsoever. Hindi siya, usually hindi kayo agad nagdi-decide ng ganun. At unless mayroong circumstance sa buhay nyo para mag-decide ng ganun. Pero most of the time, kaya hindi tayo aware kasi hindi rin natin alam kung nasa na tayo ngayon. That's why lost na tayo. Okay? Kasi sino bang gustong ma-lost? Wala naman, di ba? Ganon. So yan, tandaan natin, hindi natin inintend na maging lost. So, paano siya? The truth is, hindi rin tayo rebellious pagdating sa mga bagay na yan, no? Usually, distracted tayo. Hindi tayo rebellious. O hindi lang gusto natin, ayoko naman din ng church or whatsoever. Ang nangyayari, may mga bagay na nagkakos ng distraction natin. Una, yung mga yan. Naka-point out siya. Una, entertainment. Nababasa po ba? Validation, yan. With regards to relationship, compromises natin pagdating sa relationship, success, social media. Nafe-feed na tayo ng social media ngayon, di ba? Usually, yung truth naka-base na sa sinasabi ng tao. Pero dapat bumalik tayo kung ano yung sinasabi ng scripture. Comparison. Kapag feeling mo walang nangyayari sa'yo along the way, di ba? Parang tagal ka na sa church, pero parang ganito pa rin yung life ko. That's why, naghahanap ka ng sariling way. Okay, tapos secret addictions. Yan, addictions sa maraming bagay. No? It could be anything. Pwedeng physical addiction, emotional addiction, relationship could be addiction. So yan, lahat yan, distracted tayo sa mga bagay na yan. So,
It doesn't also mean na just because you are morally okay, you are close to the Lord. So hindi rin sinasabi na porket okay naman ako, masaya naman ako sa church, okay yung relationship ko with my family and friends, doesn't mean na close ka rin kay Lord. So, eto yung mahirap. Kasi hindi nga natin alam kung kailan na ba tayo lost. Yan, so hindi porket okay kayo. Halimbawa sa end nyo, yung grades nyo, okay naman. Napagsasabay ko yung pagpunta sa church, yung ministry ko, yung paglilingkod ko. At the same time, okay yung family ko okay ako with yung family, doesn't mean na corrected ka or hindi ka lost, no? May mga possible na dahilan. Pwedeng morally clean tayo, socially active, pero spiritually lost tayo. So, ang hirap niya. Hirap i-identify, no? Sabi dyan, ang pagiging lost, hindi lang siya location issue. Hindi lang yung umalis ka dun sa 99, no? Kundi yung pathway mo. Sinasabi dito, the separation from the shepherd. Kung sino yung sino yung may accountable sa'yo. So, yun yung definition ng lost. Okay? So, again, hindi nga natin minsan alam kung kailan tayo lost, no? Sinabi kanina, hindi naman tayo rebelde about it. Pero, at the same time, hindi rin automatically, kung morally correct ka, doesn't mean na okay yung relationship mo kay Lord. Malalaman mo na lost ka kapag separated ka na from the shepherd. Clear po? Ayan. Point number 2, the shepherd actively seeks. Who is responsible po para sa search? Sino po? Sino? Shepherd. So, ang active, kasi ang sabi sa point number 2, the shepherd actively seek. So, tignan natin yung passage na sabi dyan. Yung pinaka-shocking na part kasi sa story, yung culture dati, or even today, bigyan natin ng sample, no? Yung ratio ng 99 sa 1, impractical yun. Di ba parang impractical siyang gawin. Kung ikaw, mag-shepherd ka sa isang field, para kunin yung isa, iiwan mo yung 99, impractical siya. Di ba? Ganon din yung thinking nung mga pariseo, nung sinasabi yan ni Christ. Parang hindi siya appropriate, parang hirap niyang maintindihan, no? Ayun, no? Shepherd leaves the 99 to seek one. Pero remember natin, hindi lang siya basta dun sa efficiency nung dami or kung gaano karami yung kaya niyang iwan or whatsoever. Ang sinasabi dito, sinasuggest sa atin yung moral scripture kung gaano ka-faithful si Lord sa bawat isa. Okay? Na-imagine nyo ba yun? Paano kung ako yung lost sheep? Pero si Lord, ine-extend niya pa rin yung grace niya sa akin para ma-reach ako. Or ano sabi doon sa scripture? Para kuhain. Diba sabi, bibit-bitin niya? So, ganun din yung pakiramdam nun, no? Hindi naman natin alam kung kailan tayo lost eh. Pero yan, pinapakita dito yung faithfulness ni Lord sa bawat isa. Clear po sa inyo? Okay. Sabi dyan, the sheep did not find the shepherd first, the shepherd pursue the sheep. Okay. So, katulad nga nung sinabi natin kanina, hindi tayo aware kung kailan tayo nalolost. Minsan, mafe-feel na lang natin siya accordingly or along the way na pakiramdam natin parang empty na tayo, feeling natin we are called on duty. Though we called in duty, pero most of the time, burnout na siya. Kasi nga, paulit-ulit or repetitive process na yung pag-attend sa church, Sunday service, Bible study, na minsan may mga ganun tayong way. So, gradual siya. Sabi nga kanina dun sa process natin, number 1, hindi siya automatically lumalabas. Kumbaga, hindi siya biglaan. So, ma-feel mo siya in terms of your prayer, your duty, ganun, no? So sabi dyan, the sheep did not find the shepherd first, but the shepherd pursue the sheep. Ano po ibig sabihin nun? May capacity ba tayong hanapin yun, yung shepherd? Hindi po. So tayo po ang nire-reach ng shepherd. Sabi dyan, God's love is initiatory. Ano po ibig sabihin yan? Initiative. Initiative siya ni Lord, no? Yung action from God na hanapin tayo. Hindi tayo yung unang naganap sa Kanya, pero siya yung gumagalaw towards sa buhay natin. So, yung mga bagay kung bakit kayo nandito sa church, like for example, yung pag-invite sa inyo, kapag nasasapul or na-appreciate natin yung preaching, kapag namumove tayo sa worship, hindi ikaw yun eh. Si Lord yun eh. Diba? So, hindi siya basta ganon. Yung conviction, kapag meron tayong mga nitty-gritty thing na ginagawa na feeling natin, hindi okay, yung conviction sa heart natin, si Lord pa rin po ang nagmumove nun, no?
Pagka meron tayong mga unanswered prayer, yung pakiramdam natin hindi tayo nag-move sa maraming bagay, yan. Si Lord ang nagtatouch ng heart natin. Si Lord at yung grace ni Lord ang nag-reach sa atin. No, sometimes, yan, God uses discomfort to bring wandering sheep hope. So, pabalik sa Kanya, yung mga bagay na nafe-feel natin, no? Lalo na kapag may mga random instances na meron tayong conviction sa heart natin. Sabi dyan, grace searches first. Kasi nga, ang sinasabi dito, God love is initiatory. Clear po sa inyo? Yan. Ano po yan? Grace searches first. Yan po yung sinasabi ng gospel sa atin. Jesus is not a savior waiting for us, saying na parang, ililigtas ko tong mga to kapag okay na sila or nagbago sila. Okay? Kasi po, again, hindi natin kaya baguhin yung sarili natin nang walang intervention si Lord. Okay? Yung ganito, hindi mo kaya bumalik dun sa 99 or dun sa field nang ikaw lang mag-isa. Kailangan mo ng shepherd. So, clear po sa inyo yung imagery. So, kasi nga lost ka eh. Kung lost ka, wala ka ng capacity bumalik or hanapin yung daan. So, ang mangyayari, ang mag-i-initiate sa'yo in order for you to go back is si Lord. Si Lord pa rin po ang maghahanap sa atin. So again, yun po ang tinatawag na grace. Mas na-appreciate natin siya kasi kung blinded na tayo sa bagay, yung light ng grace ang nagpapabalik sa atin para bumalik. Clear po sa inyo? Yan. Sabi dito, yan, usually ito yung mga bagay na paulit-ulit na tumatakbo sa atin kapag pakiramdam natin lost na tayo. Yan, masyado na akong madumi, Lord. No, kailang balik na ako. Halimbawa, yung balik mo annually, every January to February ka lang, tapos pakiramdam mo paulit-ulit, ganon. Di ba? Yan, napapagod na siguro sa akin si Lord. Napapagod yun? Si Lord hindi. Siguro yung katabi mo napagod na. Kaka-invite. Pero si Lord, hindi, no? So yan, usually ito, ini-insist ng devil sa mind natin na ito yung maramdaman natin para magkaroon kayo ng different part ng conviction. Meaning, yan yung conscious nyo na di na lang ako babalik kasi nahiya na ako kay kuya. Dito na naman ako. Babalik lang ako kapag okay na ako. Again, hindi nga tayo magiging okay. Okay? Sabi dyan, God pursues repeat offenders. If God stopped pursuing people after repeated failure, nobody will survive spiritually. So ito, ang ganda niya kasi sinasabi dyan, lahat tayo subject eh. May capacity tayo maging lost. Pero si Lord hindi yan titigil para i-cater tayo or i-save tayo. Dahil lahat nga po ay broken. And lahat tayo walang capacity magbago. Kung meron, ayan o, nobody will survive spiritually kasi lahat tayo bagsak dyan. Okay? Clear po sa inyo? Okay. Sabi dyan, cross in Calvary already proved that. In Romans 5:8, sabi dyan, in example natin dito, God demonstrated His own love for us while we were sinner, Christ died for us. Meaning, during the process, hindi kapag okay ka na. Ibig sabihin, yung rescue ni Lord, nangyayari siya during kung kailan ka lost, kung kailan ka stranded, kung kailan ka hindi nag-move. Okay? Kung kailan ka hindi okay. So while we were, ito po nakalagay dyan, while we were sinner, hindi tapos na eh, hindi kapag okay ka na. While we were sinner, Christ died for us. So meron ng rescue during pa lang, no? Okay. Pointer number 3, heaven rejoices over repentance. Sinasabi dun sa Luke last passage niya na nagagalak ang langit kapag ka merong nagre-repent. Kahit isa lang yun, no? Ano po ibig sabihin niya, kuya? There will be, sabi sa Luke 5:7, there will be more rejoicing in heaven over sinners who repent. So yan. Heaven, hindi siya nagsiselebrate ng mga bagay based on performance or yung image mo or yung popularity. Pretending yan. So, again, paano siya? Halimbawa, hindi porket bumalik ka, bumalik ka dito, ang nagre-rejoice, hindi lang yung mga kasama natin, kundi yung heaven. Lalo na kung meron tayo through repentance. Okay? Sabi dyan, many young people fear repentance because they think repentance is humiliation. But biblically, repentance po ay rescue. Nire-rescue tayo ng repentance. That's why, very important siya. At yung sinasabi ni Lord dun sa passage ng Luke is, nagre-rejoice yung heaven kapag merong nag-re-repent. Ayan. Yan. The enemy makes sins look freeing and repentance looks restrictive.
yung mga bagay na na-feel natin para maging hindrance, bumalik sa Panginoon, katulad ng mga parang, Lord, hindi na ako okay, or paulit-ulit ko nang ginagawa to, hindi talaga ako makatakas eh. So yan, gawa yan ng kaaway natin para ang mangyari, hindi na tayo magbago. Tanggapin na lang natin na ganun tayo. Bawa, ganito talaga ako eh, addict talaga ako sa, halimbawa sa alcohol, no? Hindi ko na kaya magbago, kuya, hindi na ako babalik dyan. So yun, yung ganung bagay, ni-inject na sa atin siya ng kaaway para may humiliate na tayo or hindi na tayo magbago, no? Pero ang repentance po, magbabago yan. Simple, but in reality, ito po, sin, imprison. Hindi na tayo makakawala, lalo na kapag ganun yung in-inject sa atin, o yun yung mindset natin. Pero restoration restores. Hindi lang siya basta you become better. You transform, na-restore ka, bago. Okay? Yan. Sabi dyan, Pharisees could not rejoice over sinner returning because self-righteous people struggle to celebrate grace. Yung mga Pharisees dati, kaya hindi nila maintindihan yung concept na bakit hindi naman rationally radical yung kunin mo yung isa tapos iwan mo kasi masyado silang philosopho dun sa bagay na yun. No? Ang hirap niyang maitindihan, no? Kaya nahihirapan sila mag-celebrate ng grace kasi nakabase sila sa reputation or yung image ng bawat isa. So, sa kanila, bakit sumasama si Jesus dun sa mga makakasalanan? Di ba yun yung iniwan nila dun? Tignan nyo siya, sumasama siya sa makasalanan. Kasi sa kanila, parang bounded sila dun sa reputation. So, parang hindi ka na, pag makasalanan ka, stone to death, or patayin na to, di ba? Uncomfortable sila dun sa grace na meron ang Lord. Kasi ang grace, meron siyang repentance o may pagbabago. People uncomfortable with grace are those who build identity being better. So pakiramdam nila, in order for you to be better, especially in the eyes of the Lord, is becoming katulad nila. Maging Pharisees ka or magkaroon ka ng position sa church, maging ganito ka, knowledgeable ka sa maraming bagay. Pero tandaan niyo po, yan o, Jesus celebrates restoration more than reputation. Marami tayong alam or magaling tayo sa lahat ng bagay, pero kung wala tayong true repentance, hindi siya totally okay. Kasi ano yan eh, useless lang lahat ng yan kasi wala kang repentance sa buhay. So hindi ka talaga nagbago. In order for you to transform, kailangan mong ma-restrict yung kasalanan. So yan, sinasabi ni Jesus yan, sineselebrate yung restoration. No? Hindi siya basta reputation. Kasi again, pag lost kayo, pwede nang morally okay tayo, tapos hindi naman talaga tayo restored. Diba? Eventually, mangyayari din, mababurn out pa rin kayo. Dadating ka rin sa point na hindi talaga mapapatuloy dahil emotionally or spiritually drained ka talaga. Clear po? Ayan. So, balikan lang muna natin yung, 3 points. Sino nakakaalala? Yan. Number 1, sin causes spiritual lostness. So, di ba, may 2 things dyan, which is yung isa, gradually, dumadating tayo sa buhay na ganun. Pangalawa, yung unaware tayo. No? Even if it's morally okay, pero spiritually drained tayo. Number 2, ano po? The shepherd actively seeks. Sino po ang seeking for us? Shepherd. Because wala tayong capacity i-issue shepherd kasi tayo nga po yung lost eh. Diba? Kung tayo lost, kailangan ng light para makita natin yung way pabalik. Okay? At number 3, ano po yung number 3? Heaven rejoices over repentance, not based on reputation and all. Again, we can do all the ministry, pero kung wala tayong true repentance, walang mangyayari sa atin. Or eventually, magiging repetitive lang yung nangyayari sa ministry natin. Or wala talaga tayong ministry in all. Parang all throughout the work na ginagawa natin is useless pagdating kay Lord. Kasi kailangan meron tayong true repentance. At kung may repentance tayo, again, paano ko malalaman kung meron tayong true repentance? Meron po yung transformation. Nagbabago. May nagbabago sa buhay natin. Katulad po nung pagiging distorted pagdating sa sin, yung transformation po na nangyayari sa buhay natin, gradual din siya. Hindi naman automatically okay ka na or nagagawa mo na lahat ng ganito, nakapag-ministry ka na yun. So eventually, si Lord ang nagsisid sa'yo, no, para magkaroon ng transformation. Yan. Sabi dito, hindi lang tanong kung nawawala ka, tanong din kung nagpapahanap ka ba kay Jesus. Sabi niya, convicted ka pero restricting
tinatawag ka ni God pero nagtatago ka, alam mong may issue pero ayaw mong isurrender. So, una sa repentance, mahirap kasi mag-repent lalo na kung hindi tayo honest pagdating sa mga bagay na yan. For example, may mga nitty-gritty sins tayo na hindi natin talaga kayang isurrender kay Lord. Ang hirap mag-repent. Hindi kasi yung repentance, hindi siya based on specific portion. Meaning, Lord, eto sa akin, eto lang muna. Diba? Hindi siya ganun. Dapat pag true repentance, lahat yan. Lahat ng mga bagay na talagang kailangan mo i-surrender, isusurrender mo. Hindi ka pwedeng mag-keep. Kasi pag nakikip ka, ano pong tawag pag nakikip? So may nagko-compromise ka rin doon. No? Nagko-compromise ka kasi hindi mo binibigay lahat. Okay? So hindi po siya true repentance pag ganun. Kailangan, ano mo kailangan lahat yun? No? Wala tayong ikikip or wala tayong ikikip sa sarili natin. Though hindi siya madali, syempre, sabi nga kanina, gradual din siya. So yung transformation, nagbabago din siya. Pero magbabago ka lang kapag nag-repent ka. So yun yung formula nun. Hindi pwedeng mauna yung pagbabago bago mag-repent. Now, nagigess niyo po ba? Kailangan mag-repent ka muna bago magkaroon ng transformation. And kung meron tayong mga hindi talaga kayang ibigay o surrender kay Lord, hindi yung matatransform. Clear? Kasi kailangan transparent ka din dun sa repentance mo kay Lord. Kung nagtikip ka ng specific portion, hindi talaga siya mag-grow o hindi siya magbabago. Clear po? Ayan. Sabi dyan, the ship cannot save itself. Again, hindi nga natin kaya bumalik kapag tayo ay nalos. It must allow itself to be carried. Or sabi doon kanina, kailangan buhatin tayo. Nothing will save us. Imagine po natin na ano na tayo, no? Na nalos na tayo, maluhulog na tayo sa bangin. Hindi mo na kayang iligtas sa sarili mo doon kasi nga lost ka or blinded ka. Wala kang light, total darkness ka. So in order for you to, para bumalik, kailangan meron magkikerry sa'yo, which is yung sino po? Sino ang actively merong portion pagdating sa ganon? Sino po ang doon, accountable doon? Si Lord. Diba? Si Lord pa rin po, hindi tayo. Kasi kung kaya natin bumalik, hindi na natin kailangan ng shepherd. Clear po? So yun ha? Okay? He offers rescue. Sino po ang nag-offer? Si God. Hindi yung ibang shepherd Hindi ikaw. Hindi kayo magre-rescue sa self mo. So yan. So, more often, ito lang naman yung topic natin, tapos magkaroon tayo ng reflection sa ating topic today. So, ang reflection, ano yung mga distraction na unti-unti nagpapalayo kay God? Bakit yun yung tanong? Kailangan ma-identify natin kahit skeptic ngayon kasi may mga portion sa buhay natin na kailangan nating i-revisit. Like for example, parang, Kuya, parang ito na pala ako ngayon, hindi ko napapansin, sobrang addictive na pala yung social media brain rot na pala ako para most of the time. Scroll na lang ako or ML na lang ako. So minsan kailangan mo nang magre-remind sa'yo na okay, kailangan mo nang bawasan yan. Diba? Kailangan maging control ka na yan o maging responsible ka na dyan. Ayan, para malaman natin or ma-identify natin yung weight kung saan na tayo papunta. Kasi nga, ang lostness, hindi siya biglaan. Gradual din siya. Hindi ka naman automatic na wala doon sa 9, di ba? May pathway kang sinusundan. May mga repetitive process ka na ginagawa. Number 2, may area ba sa buhay mo na tinatago mo sa shepherd? Again, kung hindi kayo comfortable i-share yan, ipag-pray nyo. Okay? May mga, kayo makakapag-identify niyan. Clear po? Again, tatandaan nyo, God offers rescue for us. Yun lang po, and I pray na sana meron tayong natutunan this afternoon. So, let's pray muna bago tayo mag-group. Hallelujah, Lord God, Panginoon. Maraming salamat po sa araw na to, Lord God. I pray na bawat isa, tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng true repentance at matransform yung heart, Lord God. Salamat po sa grace na